Gusto niyo bang kumita yung pera niyo kahit wala naman kayong ginagawa? Medyo tamad lang yung peg natin ano, pero meron talaga kayong puwedeng paglagyan ng pera niyo, nakikita siya kahit wala kayong ginagawa. Panoorin niyo 'tong video na 'to para malaman niyo kung ano-ano ba yun. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Ang topic natin last week is about inflation or yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, napag-usapan natin na sa Philippines, ang headline inflation is 6.1%. So, yun yung percentage ng pagtaas na average yun ng lahat ng mga bilihin sa Pilipinas. So, average. Iba-iba, di ba? Sa food, umaabot siya ng around 9% for September. Pero ano ba yung mga investments o yung mga investment instruments na pwede nating paglagyan ng pera natin para kumita siya and at the same time, malabanan natin yung inflation. Ma-protect natin yung income natin against inflation. Kumbaga para hindi bumaba yung value ng pera natin. So, ano ba yung pinaka-basic? Siyempre, number one, alam nating lahat to. Cash, yung mga cash deposit. Simple na cash deposit like savings account or checking account. So, yun. Yun yung pinaka-safe and pinaka-ano din, siyempre mababa lang yung interest. So, karaniwan alam naman natin yung mga major banks na kilala natin na mga matatagal na sa Pilipinas like BDO, BPI, Metrobank. So, yung mga cash deposit nila, ito sample ko lang sa inyo yung BDO. Yung interest na ino-offer nila is around 1% lang for savings account. Minsan pa nga less pa nga, 'di ba? So, yan yung kaya pinakamababa yung interest niya and safe din. Aside from that, syempre yung mga bangko na yun malalaki. So, hindi tayo nangangamba na puwedeng mawala yung pera natin 'pag nalugi yung bangko kasi alam natin na like BDO, syempre malaking bangko yan, 'di ba? Backup ng SM yan. So, hindi basta-basta malulugi. Pero meron ngayon, mga panahon na 'to, dahil digital age na nga tayo, maraming naglalabasan na ng mga bagong types of savings account din siya and liquid din, na ibig sabihin liquid puwede nating ma-withdraw agad yung pera natin, 'yan ang kagandahan ng mga simple savings account. And mas malaki yung interest. Like for example, ayan ipapakita ko sa inyo. For sure kilala niyo naman yung GCash, 'di ba? Dahil karamihan ngayon naggi-GCash na. So meron silang GSave na account din kung saan pwede mong i-save, i-keep yung pera mo and it will earn an interest. Yung GSave, pag nag-save ka doon, ka-tie up niya or yung savings mo napupunta sa CIMB Bank. So, it's a digital bank. And ngayon, yan, pinapakita ko sa inyo, meron silang, 5% per annum yung interest nila on all balances, but you can earn up to 12% interest. So, syempre, alamin nyo, i-research nyo kung ano-ano yung, for sure, merong requirements kung paano mo ma-earn yung 12% interest. Pero, ano lang to, may promo lang sila. May promo period lang sila na binibigay nila tong 12% interest na ito. Until October 31st lang. So, you can avail of it bago matapos yung promo. Siyempre, hindi pa tayo masyadong familiar sa mga digital banks. Medyo bago pa rin siya, mga ilang years pa lang. So, hindi natin alam kung gaano ba sila ka-stable. Pero ang kagandahan naman dito sa mga digital banks na to is insured din sila ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Insured siya up to 500,000 of your savings. Lahat ng mga digital banks ngayon, ganun. Meron silang insured sila ng PDIC for up to 500,000 pesos. Ito, another one. So, ito yun nga yung sa GCash, di ba? GSave.
Ka-tie up siya ng CIMB Bank. Pero, alam ko, isa ring kilala nyo is yung Maya. Yung Maya, meron na ring Maya Bank. So, di ba, ang dami na rin ngayon ng mga establishments na pwede ka magbayad using your Maya account. So, yung Maya naman, yung pinaka-basic nila na interest is 3.5%. Yan yung beginning. Pero, pag ginamit mo sila ng ginamit sa mga purchases mo, pwedeng tumaas yung interest na ma-earn mo for up to 6%. Pero ngayon, may promo din sila na until end of October 10. You can boost your interest for up to 14% per annum. Yun nga lang, syempre, kailangan mong gamitin nga yung Maya to pay for sa lahat ng mga gastos mo, doon mo ipapasok. So, meron silang pag pinuntahan niyo yung website ng Maya, makikita niyo yan, na meron silang parang range or meron kang i-achieve na expense. Halimbawa, 250 pesos ang nagastos mo, meron kang dagdag na 1%, mga ganon. Tapos pag naging 10,000, may dagdag ulit. Depende sa amount na i-spend mo. Pero yun nga din, syempre may minimum din. Yung boosted interest applies to your first 100,000 savings lang. Pero pag mas mataas na doon, balik na yun sa normal, sa regular interest nila, which is 3.5. Meron pang isa na digital bank din, GoTime. So siguro yung iba sa inyo, alam nyo na rin tong GoTime. Ang kagandahan nito is, tie up to nung Time na digital bank din sila. It's based in Asia, not based in Philippines. Pero, ka-tie up siya ng Gokongwei. So, lahat ng mga Robinsons, meron silang mga kiosk. Hindi ko lang sure kung kasing lawak na siya ng GCash and Maya when it comes to, paying your bills and sa mga iba-ibang establishments. Pero ang gusto ko kasi dito sa GoTime is yung sinasabi nila na element of human touch. Kasi minsan, di ba, ngayon parang medyo nakaka-frustrate kapag tatawag ka, kailangan mo na makakausap dahil meron kang concern sa bank account mo, meron kang gustong itanong, wala kang makontak, puro yung automated answering machine lang nila na mamimili ka doon, magpe-press ka lang, puro ganun, tas wala kang makausap. Eto, gina-guarantee nila na kahit digital bank sila, meron pa rin, hindi pa rin mawawala yung human touch. Tapos yun nga, meron silang mga kiosk sa mga Robinsons and laging merong taong doon, may representative doon para tulungan kayo. So, syempre, research din tayo para makita natin kung alin yung best para sa atin, what will work for us. So, yan yung isang yung pinaka-basic na pwede natin paglagyan ng pera natin that will earn interest kahit wala tayong ginagawa. Kaya lang, yun nga, yung iba, kung hindi mo mabuboost yung interest mo, syempre, hindi pa rin sapat yung interest na kikitain mo to combat inflation, di ba? Mas lamang pa rin yung percentage ng inflation, like kung 5% lang yung makukuha mong interest from your savings account. Pero at least malaking bagay na rin siya. Sa mga iba-ibang bansa, like sa Canada, meron din silang tinatawag doon na high interest savings account. So yan, papakita ko rin sa inyo kasi meron akong kaibigan doon, pasensya na, binitin kita doon sa huling video. So ito, sa Canada, dahil nasa Canada na siya, marami rin dong mga iba-ibang bank account. So nandyan din yung yung ilalagay ko din yung website, yung para alam niyo kung saan mo pupuntahan ng mga nasa Canada, ng mga friends din natin, dahil marami na kaming friends na nandun. Pwede niyo i-check yan kung alin ba dyan yung bank na nandun sa area niyo, o may mga digital banks din dyan na nag-work sa inyo. So, browse niyo lang yan and visit niyo yung website. Visit niyo yung website ng www.moneysense.ca para makita niyo yung list na yan ng mga high interest savings account in Canada. And sa
Sa mga ibang bangko rin, like for example, sa Doha Bank, meron din silang ino-offer doon na mga, pero ito na yung mga ano, syempre next level na yung mga certificate of deposits na tinatawag. Yan yung mga time deposits. Pero, ang ano lang sa mga time deposits is merong holding period, di ba? Halimbawa, yan, yung sa Doha Bank. So, kailangan stay mo ng 1 year or 1.5. So, months, 12 months, 18 months, mga ganun. Para makuha mo yung certain percentage ng interest. Pero, fixed yon na makukuha natin. Ano pa yung ibang pwede nating pag-investan? Siyempre, yung mga mutual funds, mga money market funds yan. Example ng mutual fund, meron ding UITF na pwede kayong mag-inquire sa mga bangko nyo kung paano kayo makakapag-invest sa mga ganyan. And pwede rin kayo magpunta mismo sa investment company. So yan, ipapakita ko sa inyo itong website na to, pfa.com.ph. Diyan nyo makikita yung mga iba-ibang mutual funds na pwede nyong pag-investan. So, tinan nyo, makikita nyo dyan, meron dyan yung, ngayon ang malaking 1-year return niya is yung Atram Alpha Opportunity Fund. So, pag in-input nyo yan sa Google, makikita nyo na yung website nila and malalaman nyo kung paano kayo makakapag-invest. Tinan nyo yung 1-year return nila, 19.6%. Diba? Ang laki. So, panalo ka na yan para labanan yung inflation. Yung YTD niya rin or year-to-date niya positive. So, ano ba yung ibig sabihin ng year-to-date? Paano natin i-calculate yung year-to-date? So, titingnan natin yung presyo niya ngayon, i-less mo dun sa presyo niya 1 year ago, and then, kuhain mo lang yung percentage ng difference from yung presyo niya 1 year ago. So, tingnan niyo yung Atram. Positive yung kanyang year-to-date, 8%. Ibig sabihin, mas mataas pa rin yung presyo niya ngayon despite everything na nangyayari. Karamihan kasi negative eh. So, isa pang maganda yung MBG Equity Investment Fund. Nga pala, yung mga mutual funds, so, in-explain ko na sa inyo, check niyo yung video ko about sa iba-ibang investments. So, di ba yung mutual fund is yung pinagsasama-sama yung funds ng iba-ibang investors, and then may fund manager na nagmamanage ng funds. So, sila yung nag-i-invest sa iba-ibang instruments. Pag sinabing equity funds, karamihan ng pinaglalagyan nila or yung pinaglalagyan talaga nila ng funds is sa stocks. So, pag nakita nyo equity fund, yan, sa stocks yan. So, minsan may kita nyo bond fund. Ibig sabihin, sa bonds yan. Yung bonds, di ba, yung treasury bonds, utang ng government sa mga nag-invest, yun, mas safe yun. Lower risk. Pero, mas mababa yung interest na pwede natin kitain. Unlike kapag stock or sa equities, mas risky siya. Kasi 'di ba volatile yung prices, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So kung hindi tayo marunong pa, mas maganda na mag-invest tayo dun sa mutual fund na meron ng fund managers. Kasi mas alam na nila kung saan nila ilalagay yung money. Pero yun nga, ready tayo dapat mataas yung risk appetite natin. Kasi pwedeng bumaba. So, isa ring bagay is dapat mas maganda kung long-term investor tayo. Na kasi syempre, in the short term, pwedeng bumaba, tumaas, pero in the long term, usually, pataas pa rin naman yung trend ng stocks. Although bumababa rin, syempre, ano naman yan cycle. Ngayon, itong cycle na to, actually, is nandito tayo sa mababang cycle. Medyo mababa ngayon ang mga stocks, mga presyo ng mga stocks. Hindi natin alam kung bababa pa siya. Pero, if you do cost averaging, yun nga yung mag-invest ng kayo ng mag-invest regularly, monthly, every time na matatanggap natin yung salary natin. So, mag-average lang yun. And, pwedeng makakuha tayo ngayon na mababa pa, tapos eventually, tataas na, diba? So, it will average out lang din. Mostly, yan naman yung pwede nating pag-invest. Pwede rin tayong mag-start ng business. Although, pag mag-start tayo ng business, mas maganda, tingnan natin yung pag-aralan talaga natin kung ano yung business na pwede natin pasukin during this time. Sabi nga nila, hindi masyadong
maganda yung business na hindi mo na kailangan magpasok ng malaking capital every time na papasok ka ng capital para kumita ka. Maganda yung halimbawa, for example, yung mga gumagawa sila ng applications. So, pag nagawa na nila application, so one time na malaking bayaran lang yun hanggang ma-develop yung application, di ba? But every time, hindi na nila kailangan maglabas ng ganong kalaking halaga kasi i-update na lang ng i-update. So, yun yung mga magandang business ngayong panahon na to. So, yun, thank you ulit. Sana kahit papaano meron pa rin kayong napulot dito sa episode na to. Thank you! Till next time. Bye!